Yan, meron akong ipapakita sa inyo. Yung bago nating gawa ngayon na Predator. Ibang model naman to. Tactical Predator siya. Pero same din nung same din siya ng H2O. Pareho. Kaya ayan. So may idea na ako kung gaano kalaki yung H2O, tsaka yan, kaparehong-pareho siya. Iba siya doon sa mga mini Predator. Mayroon pa tayo. Ilang model yung mini Predator na alam ko na kasi yung nahawakan ko tatlo na Tactical Predator, mini Predator, tsaka yung H2O. So tatlo na. Pero yung H2O na Predator, parehas lang sila nung Tactical Predator. So ito, pakita ko sa inyo yung ginawa natin na upgrade sa kanya. Sana magustuhan nyo yung ginawa ko dito kasi ibang pinag-isipan naman. At ito yung pinaka basic na pwedeng gawin sa kanya. Halos parehas din naman na magiging itsura kung pinagsama yung kanyang offset at saka yung plenum. Yun din naman ang magiging haba kapag naglagay ka rin ng plenum. Kaya ang ginawa ko, sinimplified ko na lang at para mas madaling i-maintain. Ayun, kasi yung power plenum at saka yung offset, simple na lang po i-maintain yan. At wala nang masyadong maraming kung pakikita ko rin sa inyo kung paano binuo yan. Mula dun sa na video ko siya, pero ang hirap i-edit kasi pag gano'n na nag-assemble, medyo maraming pinuputol kasi yung mga aksenang oras, yung pag mo ng gamit ng yung pa po kasi yung actual na pagbuo ng mini Predator. So gagawin ko, ginawa ko dyan ay kalas-kalas na siya, inilinya ko na yung kailangang gamit. So naman, kaya lang yung minsan nagkukulang ng pag ganun kasing nagbubuo ka pa lang, minsan may gamit ka makakalimutan. Yung let's say sa alin, meron kang nakalimutan na sukat na dadalhin sa kanya, kasi ito napansin ko 3 sukat ng alin yung kailangan mo sa kanya. So ito, alam ko na. Sabi nung iba, pakita mo na sir, kanina pa So ito, ipapakita ko na. So ito siya. Ang kagandahan dito sa Predator na to, meron siyang kasamang scope rail. Yan. Meron din naman siya sa baba, pwede namang alisin to kasi meron din naman dito. Kaya lang, mas maganda nga naman yung meron. Yan, meron yan. Kaya lang, siyempre dagdag space yan para dun sa scope. Ngayon, ito yung ginawa natin dito. Kasi kung gagamit tayo ng ganon diretsuhan, masyadong malaking yung kailangan natin gamitin, masyadong malaking aluminum, mas mabigat. Ayan, unlike dito, ayan, kung makikita nyo, tinansya ko na lang kasi yan ganyan. Tinansya ko na lang yung space nung kanyang silencer kasi malaki yung silencer. Ayan. Talagay isa dyan. Hindi ko masyadong kinompress. Ayan, dito sa silencer, malaki pa rin yung space niya. So medyo siya. Tsaka matibay naman kasi matibay naman yung yan, hindi basta kakalog. Pinakita ko na to kasi ayan, yung 1000 PSI, yun lang muna nilagay ko. Hanggang ngayon 1000. Ayan o. Tapos dito, yung dating quick fill dito,
Gauge na yung nilagay natin. So, gauge na siya. Andyan yung gauge niya. Ito yung gauge ng output. Same din, 1,000 din. Kasi hindi pa na dahil hindi ko pa nilalagay. Tinitingnan ko muna, leak test muna. Tapos, lagay muna ng hangin. Tinitingnan ko kung hindi mahirap lagyan. Okay naman, ikakak lang. Kasi nagpalambot tayo sa para hindi kailangan masyado matigas dito. So, nagpalambot tayo dyan. Para hindi kailangan matigas yung pagkak. Yan, nakakak pa pala siya. Yan, ano natin, kalimutan ko tanggalin yung kak. Yan. May dikakan naman siya rito. So ito ay naka-standby ng mula 1 PM. Ayan, sinakto ko ng 10 hours na. Hindi pa rin nababawasan, so okay na. Wala ditong may teflon, kundi dito sa gauge. Mas ano ko kasing ilagay sa kanya is teflon kasi wala nang tanggalan yan unless masira siya. So subok ko na yung teflon dito, nakatago naman siya, hindi naman makikita, tsaka yun nga, madalang lang tanggalin, tsaka subok na natin to, durog-durog na okay pa rin. Hindi naman nagkakaroon ng leak, kaya lang pinapalitan nila kasi masagwa. Pagka masagwa na, pinapalitan na nila, lalagyan lang ulit ng teflon. Hindi ako naglalagay ng industrial plastic dito. Minsan sinubukan ko yung maglagay nung kagaya nung sa sasakyan yung ginagamit sa oil pressure, yung tawag dito, nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Yung may rubber siya, tanso siya, tapos may rubber yung liipit niya rito. Kaso nababawasan yung pagkalubog ng kasi ang doon is iniiwasan ko na magkaroon ng hangin yung lugar na meron siyang thread. Kasi alam niyo po, pagka merong hangin doon, kapag nag-hand pump ka, nagpo-produce ng tubig. So pumapasok dyan. Ito po ay chrome lang, hindi siya talagang stainless yung pinaka-thread niya. Naka-chrome lang siya. Pagka kinakalawang din yun o nagkukurod din yun. Kaya isa yun sa kung may teflon siya, walang hangin, walang moisture na pumapasok dun sa thread niya. So yun po yung, pero dito lahat yan o-ring na, mula dyan, dito, dyan, at dito sa sukat nung gano'n, sukat nung ganyan. Kaya ako, hindi na ako nagtatanda ng mga sukat nan kasi nandun na sa box yan. Pagbukas mo sa o-ring, alam mo na halos kung alin doon yung kasya. Kaya yung sukat, hindi ko na yun tinatandaan kung ano ba mga sukat pa. O hindi na ako nagsusukat kasi nandyan na sigurado naman pag bumili ka ng o-ring ganun din yung gagawin mo. Kaya yun na lang, kung specific na kailangan mo na sukat, tuturo ko na sa inyo kung paano magsukat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ito, yung bagong upgrade natin na Tactical Predator. Ayan.